Ba't yun ang kulay? Ayan guys. Wait lang. yung ating hairline. Ayan. So guys, for today's video, let's say goodbye na to Bumblebee. Wala kasi nga sa Pilipinas. Gusto ko sana yellow. Giorno. Mamimiss ko si Bumblebee. Ang sarap guys magmotor dito. Walang pakialamanan. Basta safe ka lang mag-drive. Yan. Look ko. Giorno. Thank you, Punky Bike Rental. Yan guys. So kailangan ko maghanap ng yellow na motor. Charot lang. Nako, gastos lang ang alam. So guys, kapag sinoli nyo na yung motor, i-check pa rin nila. As in, masinsinang i-check kung may gas-gas, kung merong sira. Kasi, babayaran nyo yun, mas mahal. Kaya, ingat kayo pag nagmumotor kayo. Kasi, mas gusto nila yun, syempre, para brand new ulit. Or may pasok nila sa insurance, kayo mag-shoulder nung parang pinaka-shoulder fee, parang gano'n. Tignan nyo, service fee pala. Kaya pag manghihiram kayo, todo picturean nyo, videohan nyo lahat. Kahit may nakita na kayong gas-gas, picturean nyo pa rin, videohan, para alam nyo. So since wala na tayong motor guys, kasi hanggang 3 o'clock lang siya, sakto 250 na, dapat pag sinoli nyo rin siya full tank, ganon. So ang gagawin natin, from here, pupunta tayo sa Big C Super Center para mamili ng pasalubong. Yung malapit lang. Oh, may malapit lang, Big C Supermarket. Check natin. Pantip, Big C Supermarket Pantip. Maraming Big C guys dito. In fairness, malaki. That's a 4.4 kilometers from here. 21 minutes yung ride. Ayun guys, so ang dami kong promo code sa Grab Bike. Kasi palagi natin ginagamit yung Grab Bike dito. Nag-book na ako. And then we're gonna talk more about yung mga Big C dito guys. Sabi ko nga sa inyo, sobrang dami. Okay? Bali, dito pupunta si Kuya. Doon na lang tayo sa 7-Eleven para kakanan na tayo doon. Abangan ko si Kuya. Ang maganda dito guys, yung mga mga Grab, I'm not sure kung ginagawa nyo to sa atin. May pwede kayong kumuha ng picture. Kunwari kung saan kayo nakatambay, kung saan kayo nag-i-stay, or kung ano itsura ninyo para alam nung mga driver kung saan kayo talaga, yung pick up point and ano itsura ninyo, yon ganon. A few moments later. Alright guys. Ayan. So finally guys, after 21-minute motorbike ride, we are here sa Big C Supermarket, and this one is the Big C Supermarket Pantip. Alright, let's go. This way. Siyempre magka-cart tayo. Pwede siguro cart. Cart na lang. Maliit lang naman yung cart nila. Okay. So unlike guys sa Bangkok, lahat ng Big C, lalo na sa Ratchathambore, OA na OA yung tao, diba? But here, walang katao-tao. Kasi nagkalat ang Big C dito guys sa Chiang Mai. Ang Big C dito may tatlong klase. Isang Big C Mini, isang Big C Super Center, at saka Big C Extra. So bali guys, yung Big C Mini is like a 7-Eleven. So maliit lang siya, as in mini version ng Big C. And then for the Big C Super Center, para siyang katulad ng ito. Nandito tayo ngayon. Para siyang yung sa Ratchathambore, Big C Ratchathambore nakatapat ng Central World. And then Big C Extra is more of the para siyang SNR landers na malaki talaga, at ang kinikater niya mostly is yung mga mayayaman na bibili ng appliances, yung mga ganun, halo-halo. So tara, libutin na natin to.
So, nandito guys, sa likod ko yung mga cashier. Ayan, ayan, ayan. Sure. Cashier nga. Ito lang pala siya. Akala ko buong building. So, yun lang. And uso dito guys, yung mga buy 5, get 1. So, make sure lang talaga mag-ano kayo. Maglalaan kayo ng time. And since ibang-iba to, dun sa Bangkok, pag nasa Chiang Mai kayo, take your time. As in, parang wala kayong kalaban. Kasi guys, nung nakita nyo sa Bangkok natin, bardagulan talaga, di ba? Ganon. So, sige, pakita ko sa inyo. Bibili lang tayo ng pambaon sa school ng baby ko. Ito, alam mo to, nakita ko to doon sa Chiang Rai, mga bus stop, tourist stop, parang gano'n. Naalikabok na kasi. Ito, 22 Lotus. Okay. This one tayo, maanghang ata to. Lotus Stick Barbecue, 20 baht. Kuha tayo niyan, parang masarap eh. Ayan. So, ang budget natin dito guys ay 2,000 baht. Ay, kuha tayong dalawang spicy. Walang ganito guys sa Bangkok. Mga candies. Ay, ito milk tea. Alam nyo, dami naghahanap nito. May chewy milk tea. Pero may isang klase nito ata. Kukuha tayo nito. Magkano ito? 65. Pero para marami tayong mga bigyan, 18. Pero tayo, 1, 2, tagi 5, 3, 4, 5. Ayan. Strepsils. Yung pinabibili sa akin si Yaji, wala dito yung Himalayan salt. Alright. Ikot tayo ulit. Mga milk tea. Ayan. Chatramil. Marami yung flavor. Ayan. Green tea, Thai tea mix. May kasi sila eh. May parang way yan guys na timpla. Kaya nung nag-uwi rin ako, pati si Shane nag-uwi. Binigyan ko pala si Shane nung unang Bangkok ko dito this year. Hindi ko bet yung lasa. Tapos may nabasa akong na nilalagyan daw nila ng kondensada. Ito, nag-uwi ako nito. Masarap to guys. Salted egg chips. Masarap yan. Banggain kita. Puta ka. Tahimik na nga ako dito. May gusto nyo pang makaaway. Charot lang. Ay, poison dito for 144 din. Sa labas ng Big C, may 99 lang guys. Hindi dito sa Bangkok. Kailangan natin ng patches for my wounds. This one nagasgas sa Pongyang slide. Kaka-Pongyang ko yun eh. Wala sana akong Pompyang eh. Hindi Pongyang eh. Alright, dito naman mga sabon. Ayan. May ginagamit ako ngayon kasi naubusan ako ng sabon. Parang ganito siya. Ginger soap. Ba't nandito tayo? Sige, paikot-ikot na lang tayo. So, on this side naman, mga toothbrush, mouthwash, toothpaste. Ayan. Ito, ang daming mosquito repellent. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo guys na meron na sa SM yan. Ayan, mga napkin, mga modest. Tapos, shampoo, and lotion. Tapos, ito yung inuwi ko last time. Ayan. Dito kasi hiyang yung baby ko. So, marami akong inuwi niyan. 103 baht. Meron pa naman siya. Bili na lang ulit ako kasi alam ko matatagalan pa yung balik ko sa Thailand. Minsan, pag bibili kayo, kung alam nyo namang matatagalan pa yung pagbalik nyo, sulitin nyo na. Mas mahal pag magpapasabay pa kayo. Uso kasi yung pasabay, di ba? Ayan. Puro na ito. Gluta, pang muka. Pulbo ulit. Mga pulbo na dito. Pati yung mga ganito, yung snake brand. Ito yung ko nabili. Ayan guys, puro sabon. Tapos, ito yung nabili ko sa Big C Mini. In fairness guys, sobrang bula niya. Papaya, tapos ito aroma. Dahil nangitim tayo dito guys, kukuha tayo ng mga
pang gluta. Para mabilis tayong pumuti ulit. Yung mga ganito na sabon. Tsaka yung mga nauubos. Tignan nyo, oh. Naubos, oh. Kunin ko na nga. Ayan. O, diba? Tapos ito yung ano, ito yung sabon na ginagamit ni Yaji dati. Hindi naman, parang wala man nangyayari. Tapos ito yung mabula. And look at this, oh. Aroma naman siya. Wala na rin. So, kumuha ako. Dalawa-dalawa. Ayan, tapos mga bath soap. Alam niyo naman dito sa Bangkok, diba? Mahilig sila sa mga gluta, collagen, ganun. Ay, mga ano, mga shampoo, conditioner. Tapos ito, may mga maleta dito. Kung naghanap kayo ng maleta. Ano na pala, mga shop na pala dyan, iba-ibang shop. Ayan, mga underwear. Tapos ito, sa ngipin, pampaputi. Talaga ba? O diba? Sarap magbenta. Ito, lupa na mukhang elepante. Tapos mga, ay, guys, so bubble bath. Bubble bath. Bath bomb. Ay, alam niyo ba, naghahanap ako nito palagi. Kahit kami ni Shane. Naghanap kami niyan sa may parang around Silong. Wala kami nakita. May nakita kong ganito sa SM. SM sa atin na. Ang mahal. Like 1,000. Pero ito, oh, ang cute nga naman. Bibila ko nito just in case, diba? Magano tayo. Magkaroon tayo ng accommodation na may ganito. Bath bomb. Pambata. Ayan pa, oh. Bubble bath. Tapos, ay, yung iba ano, nabuksan. 89 baht lang, oh. Pangpabula lang siya. The most relaxing homes pa. Tapos kung gusto niyo mga ganito, bath bomb. Ayan, ang dami pa pala sa ilalim mo. Cute. Mga, kung gusto niyo ng aroma, kuha tayo. Ito guys, sa ilalim. May lavender, may ocean, may chocolate, may blossom. Diba? Diba ang ano, lavender yung pampaantok. Parang masarap siya. Kailan hanggang kailan? 2026. Tapos peppermint, syempre. Alam niyo naman ang amoy ng peppermint. Dito sa taas, pambata. Try lang natin. Penguin. This one. Feeling ko ba lalagpas tayo. Alright, so here, pampakulay ng buhok. Ito, mga ginagamit ko. Pons. Okay, so we are done here. Wait. Okay, so we are done on this side. Oh, U-turn tayo. Dun tayo. Diretso tas kanan. Yan, mga slippers. Water. Yan. Tubig. Kung gusto ninyo. So dito muna tayong side. Mga chichirya na. Ito, dito muna. Ito. Nauwi ko rin yan. Nakauwi ako. Nung unang uwi ko niyan, okay. Pero parang nagsawa agad ako. Tsaka medyo pricey yan guys. Itong mga ganito. Ayan, 625. Get 5 plus 1. Medyo pricey. Ito yung binigay ni ate. Magkano kayo ito? 45 baht. May nabili ako nito 100. At 3 for 100. Pero dito 45. Pero marami naman to. Mini rice cracker. Masarap siya pang ano lang. Alam niyo yun, pang pika-pika. Pag nagugutom kayo. 45 baht. Tapos ito, oh. Bumili ako nito. Ano tawag dito? Mango jelly. Sige. Ito is anong flavor? Yung mga flavor siya. Kuha tayo ng 45. Dalawa. Ito, dried fruits din. Tapos, ito, oh, nag-uwi ako ng dati ng ganito guys. Hindi ko na nakikita ngayon ulit to. Pero ito. Tom Yum crispy fish. Tapos, jellies. Jellies. Yan. Pag may naman nakita ko yung ganito, ibig sabihin, ano yan? Pang tawag doon? Pang free taste.
Tapos check rin kayo sa mga ganitong item mo. Possible may mga sale. Ayan, dried fruits. Ay, ito, wait. Ito assorted. 45 yun to, pero ito assorted. 1, 2, 3, 12. 1, 2, 3, 4, 12 pieces. Mas mahal siya ng konti. Doon na lang kayo sa nabili natin. Ayan, dried fruit, mango. Meron naman sa atin yan. Hindi na ako mag-uwi niyan. Durian candy. Hindi ako fanatic ng durian candy. Grabe o, salmon nata to. 79. Parang asarap na yung ulam. Yan o. 79 baht. Ito, salmon skin. 175. Mahal. Maganito ka na lang. Sarap kaya to. Kuha tayo ng isa. Ganito yung problema ko. Kapag namimili ako, sa akin din, ako ang kakain. At saka in fairness kasi, yung iba dito, wala sa Bangkok na Big C. Or hindi lang tayo nakapag-ikot kasi nga ang daming tao. Dito wala akong kalaban. Nakakatuwa. Kasi ngayon oh, walang katao-tao. Crispy Thai coconut milk. Oh, ito katay na to. Pre-taste tayo. Crispy Thai coconut milk. Ang tamis. Para siyang puto seko. Matamis. Ito, try natin to. Coconut extra crispy roll. Ito siya. Kasi parang nakatikim ako ng egg pala yun. Egg crispy roll sa dito sa may Macau. In fairness, medyo okay siya. Yan. Parang pwede nyong ipamigay kung gusto nyo. 198 baht. Meron dito durian. Hindi ko na itatry yan. Macau tea. Hanap pa tayo dito. Mga vitamin A na iniinom. Kaso mahal, 386. Dito tayo. Mangosteen no, dry. Lakpan lang ito. Dito muna tayo. Kasi nalagpasan natin itong mga chips. Dito tayo start. Dito kasi tayo nag-start eh. So dito muna tayo. Gusto kasi mga ganito yung binabao ng baby ko sa school. Mamaya tayo sa pharmacy. Young Pure. Biscuits. Ayan siya. Oh, medyo mahal tong ng 2 baht. Itong hot and spicy. Wait nga, ilan na ba yung nakuha natin? 1, 2, 3. Okay. So, 2 spicy, 2 chicken. So, kumuha na tayo ng 2 ganito, 3 ganito, tapos 2 ganito. Kulit lang. Sige nga, kuha tayo 2 boat noodles. Tapos isa pang ganito. Gusto ko kasi yung chicken na may So, 10 piraso na to. Ayan. Tapos guys, ito yung mga lace nila as in, masasarap. Nagpapapak ako niyan. Tapos 103 lang Wait nga. Mura ba to or minsan may discount sila pero kailangan ata member ka ng Big C. Tinry ito ni Shane. Kung mahilig kayo sa seaweed, masarap yan. Siyempre kuha tayo ng mga ganito. Wala kasi ganitong flavor sa atin guys. Yan, ganito, mga ganito. Diba? Namakyaw. Sabi ko kasi yung minsan na lang tayo nandito. Kung feeling nyo, yan, na hindi naman kayo agad na babalik, bilhin nyo na yung mga gusto nyo bilhin. Para hindi kayo magsisi na, ay sayang, sana binili ko na yun. Ay sayang, ganito, ganyan. Ganun kasi ako minsan guys. Extra barbecue. Ganun din, pareho lang. Ayan. Kuha ako ng Max. Itong Max, saan na yun? Wala silang nasa balot na maramihan. Masarap to.
2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso. 1, 2, 3, 4, 5. Ito oh, chicken skin. High blood ang pig. 55 baht. Naubos siya oh, in fairness. Nagbabasa ako ng mga ng comment. Share ko lang. Yan. Hashtag share ko lang. So guys, alam nyo, minsan nakaka-imbay is nakaka-atsar or nakakainis. Yung mga, sabi natin aspiring content creator or kahit sabi natin sikat na content creator na magpo-post ng mga vlog sa TikTok. Yan, sa TikTok, sa Facebook. Tapos, may nakikita ko doon, pag may nagtatanong, parang 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, hindi sinasagot. Which is legit naman yung question. Kumbaga parang ang point ko, anong reason nyo kung bakit nag-post pa kayo kung pag may nagtanong about dun sa pinost nyo, hindi nyo naman sinasagot, diba? Parang pinapaasa nyo lang yung mga tao. Like me kasi, pag nagpupunta ko sa isang lugar, minsan, na gusto kong mag-engage, maki-engage dun sa mga content creator para naman may idea ako, diba? Kaya anong oras yung ganito, kamusta po yung ganyan, paano yung pupunta dyan, kung anong date ba yung kuha niya, mga ganon. Tapos nakikita ko may mga nagtatanong talaga na parang alam mo yung eager siya malaman yung sagot. Dead ma, kahit ako naranasan ko yung guys dito sa Chiang Mai, may mga content creator na nandito na, taga dito na. Nagtanong lang ako, saan ba yung ganito, kamusta po dyan, ano yung ma-recommend mo? Dead ma. So sana i-private nyo na lang. Okay na sana kung 1 week ko lang kayo sagot, 2 weeks. Kasi the reason why, for sure, the reason why you posted that video, para aware, or para makita ng mga tao. Tapos kapag tatanungin kayo, hindi nyo sinasagot. Ako kasi guys, kahit sobrang busy ko, basta nag-notify sa akin sa YouTube, sinasagot ko hanggat kaya ko. Kasi pala sagot akong tao. Kaya pag swerte yung magiging jowa ko. Chat lang. Nag-update ako palagi. Sumasagot ako palagi. Ganun ako kasi parang ayoko yung may umaasa or may naghihintay sa akin. Kaya alam niyo yun, parang huwag na lang kayo mag-post. Kaloka. Though, aminin natin, may mga nanonood naman din kasi na yung mga tanong nila nandun na sa video, itatanong pa rin kasi malalaman mo na hindi pala nila tinatapos yung video kasi yung kumbaga parang nag-effort ka ng gumawa ng walkthrough, ng guide para sa mga first time o kaya sa mga pupunta, tapos hindi naman papanoorin, di ba, no? Yun lang din yung parang nakakaloka sa part ng mga video or mga content creator. Yung ginawa mo na, binigyan mo na, tapos yung tanong nila related sa video na yun is nandun din yung sagot. Tapusin nyo rin naman guys, kasi nag-effort din naman. Marami yan sa TikTok hindi lang ako. Marami sa TikTok na sabihin, nasa dulo po ng video, nasa ganito po, nasa gitna ng video, tapusin nyo po yung video, mga ganun. Ayan, back to muna tayo, back to grocery. Yun lang, na-share ko lang. Ayan, may mga breads dito. Parang gusto kong mag-uwi ng ganito, cookies, kasi malaki sa maleta. Coffee, noodles, coffee, noodles. Ayan, ito yung gusto ko. Ito yung gusto namin is shake. Ayan, tag-isa kami ni shake. Ang taray, may libre na. Kung ano, wait na, same lang ba? 74. So parang binayaran mo to. May lagayan ng noodles. Parang bet ko. Alang-alang sa kaso kulay blue 10 pieces 74 baht kasi parang binayaran mo ng 9 baht itong lagayan. I think lagayan ng noodles. Cute. Pero gusto ko ng yellow sana. Sige, try natin. Bigyan natin niya kay Shane. Tapos since gusto ko ng yellow, hanap tayo na may yellow. Wala na. Ito lang yung yellow. Sige. Bili natin alang-alang kung saan. Tapos ito rin mga noodles na yan, ang marami yan, 10 pieces. Pwede na ito, mga pamimigay natin. Pansit Canton pala to. Ayun mahilig ako sa Pansit Canton pero never kong na-try yung Pansit Canton dito. Sige nga, bibili nga ako kasi ito noodles
May sabaw. Tapos parang ito lang yung nag-iisang pancit canton. Tingnan nyo guys, oh. Parang sasarap ng lasa. Oh. Pack. Tapos ito is nasa 57 baht lang. Baka naman masarap. Tapos ito, nisin. Sige, magpapansit canton tayo kasi nahilig ako sa pansit canton. Wala na akong ibang makita. Ito lang yung nag-iisang pansit canton. OFW yarn. Wala ka. OFW sa dami na. Wala na. Check natin pa. Mga pagkain ng ano to eh. Mga pagkain ng aso, pusa, tapos detergent. Tissue. Dishwashing. Oops, sorry. Ayan, mga condiments. Mga pang kitchen utensils. Gulay. Tapos mga fresh products na yun na doon. Ito mga itlog. Frozen food. Mga delata. Ito. This one. Found it. Nandito pala. May mga biscuit to. May mga fresh fruits na eh. Tapos mga drinks eh. Tapos guys, ayan, may mga kung gusto nyo kumain, tingnan nyo, pag member kayo, member price 99, pero pag regular price nyo 132, isang buong chicken na guys. Kung gusto nyo papakin, tapos ito chicken roll 60 baht, not bad. Ito mga drinks, ito pati dito may Meiji. Ito guys yung hinahanap ko. Kukuha tayo nyan 5. Nag-uwi talaga ako ng ganito guys. Pampabigat to sa bagahe, pero since napaghandaan natin, huwag kayong ano. Ayan, dito ako masaya. Tapos wala na. So we are done. Ganun lang siya kaliit, pero almost nandito naman na lahat. Almost. Isang ikot lang tayo dito sa mga chips kasi may nahanap ako na hindi ko makita. Doon nakakita na ako ng isa. Ayan, ito. Dito lang yung mga biscuit section nila. Pocky. Ikiyaw ng poke. Charot lang. Ayan, diba? Parang nag-grocery lang sa SM. Oh. Okay. So, I think we are done. Ang ginagawa ko madalas, kapag feeling ko kulang pa to, kulang pa yan, 7-Eleven yung takbuhan ko. And sa 7-Eleven pa rin, naalala ko, may mga sandwich dun, di ba? Mag-uwi tayo. Sakto, dun sa accommodation natin, merong malapit ng 7-Eleven. Mag-7-Eleven call tayo, okay? So, sige, we are done here. Kasi at least nalibot na natin to na ito, wala kang kakakalaban. Maraming Big C supermarket dito. May Big C Extra, may Big C Mini. And then, punta muna tayo dito sa pharmacy. May i-check lang ako, gamot lang para ma-cover ko lang siya. Tapos, we're going back home. Alright, so thank you guys sa pagsama sa akin dito sa Big C. Big C ano natin, walkthrough. Big C experience. And I hope na-enjoy nyo. At saka may mga nakita kayo pwedeng pwede pa sa lubong. Fingers. Mga ganyan. Alright, so make sure naman, basta ang payo ko lang is kapag mamimili kayo ng mga pasalubong, is yung importante lang, papasalubungan yung mga, wag naman buong barangay. Kasi nag-travel naman kayo, hindi para bigyan sila ng pasalubong, diba? Kundi para mag-enjoy kayo. Tapos, you'll get yung mga food o mga snacks na gusto nyo iuwi para at least kahit sa bahay na kayo, nasa Pilipinas na kayo, pag natikman nyo, alam nyo sa Thailand galing. Ganon. Pasalubong kayo kung may budget, pero kung wala, wag nyo pilitin. Mas unahin nyo yung sarili nyo, mas unahin nyo yung pamilya nyo na bigyan ng pasalubong. Ayan. And make sure naman may extra luggage kayo. Kapag mamimili kayo ng ganito,
pang buong linggo na yan na stocks, make sure na may extra luggage kayo, okay? Kasi ako, may extra naman ako palagi. Tapos, ang hand carry, guys, kung sa Bangkok, medyo maluwag sila pagdating sa hand carry, di ba dapat 7 kilos lang. Alam naman natin yan na kapag pauwi tayo, going back to the Philippines, hindi na nila titimbang yung luggage natin na hand carry kasi nga, aware naman sila puro pasalubong yung bit-bit natin kahit ilang kilo pa yan. Pero dito guys, sa Chiang Mai International Airport, please take note na 7 kilos lang talaga, parang sa Taiwan. Kapag lumagpas kayo guys, nagbabayad kayo on the spot, hindi sila tumatanggap ng credit cards or any cards, cash basis, kaya maluloka kayo. Then payo ko yan. Alright, so that's it. Kapag nagustuhan nyo guys yung video na to, syempre, don't forget to like this video, share, and comment below kung may mga questions kayo. And by the way, dito tumatanggap sila ng card, tumatanggap sila ng cash. Ayun, pwedeng plastic, pwede rin kayo magdala ng eco bag ninyo. Ako kasi meron, hindi ko dinala. Kasi ang gagawin ko lang sana talaga is isasoli ko lang si Bumblebee. Pero ayan, napadiretso tayo dito, wala tuloy akong dala. Natutuwa lang ako sa itsura ng KitKat. So anyway, syempre, please do subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin, not only here in Chiang Mai at sa mga susunod pa. Enjoy life. Enjoy every moment guys. Kahit solo kayo, enjoy nyo yan. You will never get to this age again. Do whatever makes you happy. And syempre, follow me as we discover the world one step at a time. See you tomorrow guys. Mumachuchu.